Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, matindi to. Breaking news, De La Rosa at Robin Padilla tinapos na. PNP Chief Romel namutla, PBBM Tamba bistado na. Patungkol po riyan mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po si share ko lang po sa inyo itong si minority leader Pimentel, no? Si Coco Pimentel. Ano po, puring-puri po. 'Di ba pag sinabi nating minority leader, mga karibin natin, ito po yung tumitingin, no? Pumupuna sa administrasyon. Kung saan mayroong mga pagkakamali ang administrasyon, pinupuna po yan ng minority leader. Pero sa pagkakataon pong ito, si minority leader Coco Pimentel, mga kababayan, ay puring-puri. No? Puring-puri po yung naging sona ni President Bongbong Marcos Jr. Eto mga kababayan, basahin ko po para sa inyo, no? Yung ni Coco Pimentel, mga kababayan. So ito po yung kanyang statement na patungkol po ito doon sa sona ni President. Ito kontrasona nga ito, sa kontrasona privilege speech ni Coco Pimentel. Ewan ko lang kung matatawag ba natin kontrasona ito. Ito sabi niya, we may not be political allies, sabi niya. We may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But, sabi niya, no? Teka lang mga kababayan. Sabi niya, but that SONA delivered by President convinced me of these things, that President Marcos loves his country and that he is trying his best. So yan mga kababayan, mukhang nag-iba yata yung ihip ng hangin dito kaya Coco Pimentel, mga karibin natin. Iba po yung kanyang pagkakaano kay President Duterte. Diba? President Marcos love his country. Sabi naman po ni mga Malutikia, the love of the country, no? Ay parang normal na yan sa isang presidente na talagang kaya ka nga tumakbong presidente, no? Kasi mahal mo ang Pilipinas. Ang problema, ano ang ginagawa nyo? Kung mahal nyo ang Pilipinas, di ba? Kung mahal nyo ang inyong country, kung mahal nyo ang inyong bansa, ano yung mga ginagawa ninyo para syempre malutas yung mga problema, di ba? Kasi yung pagmamahal, mga kababayan, hindi po yan hindi po sapat, no? Hindi po sapat yan para maging presidente ka na lang, di ba? Kailangan mayroon kang pagmamahal sa bansa mo at mayroon po itong kaakibat, no, na actions, para hindi naman mag-suffer yung bansa mo sa mga problema na kinaharap nito, di ba? Kasi kung yun lang talaga, marami po ang pwedeng maging presidente kasi marami naman po ang nagmamahal sa Pilipinas, hindi lang si President Bongbong Marcos Jr. No? At trying his best. No? Well, trying his best. Trinay nga nila So, hanggang kailan magta-try ng best, no, mga kababayan? Kasi always naman yan Ang problema yung resulta kung ano, di ba?
Kasi, oo nga, ginawa mo ang lahat. Ginawa mo na ang lahat. Kaso hindi po nakikita ng taong bayan kung ano ba talaga. Diba? So yan po ang kontra, ito po yung kontrasona privilege speech ni Coco Pimentel, mga kababayan. Wherein, no? Yan, wala siyang masabi sa sa administrasyon, parang perfect, ganun lang. Well, eto naisip na nakapag-research po tayo, no? Baka lang baka ito yung rason kung bakit hindi tinitira, no, ni Coco Pimentel itong sona ni President Bongbong Marcos Jr. No, sa kabila naman nakikita niyang kasinungalingan doon sa mga binanggit sa sona, no. Ito po yung balita from ABS-CBN, mga kababayan. Ito, Pimentel's wife appointed special envoy to the UEA for trade. O yan, mga kababayan, investments. Kaya naman pala, hindi matira-tira ni Senator Coco Pimentel si PBBM kasi yung asawa niya ay nagtatrabaho pala sa gobyerno. Bilang special envoy, no? Sa UAE, mga kababayan. Nako po. Ano ang ibig sabihin nito? Wala na bang minority? Wala na bang wala nang mga kababayan. Isa na lang sila. Iisa na lang po sila. Wala nang minority, puro na majority ito. Sa bagay, mga karibin natin, ikaw ba naman, asawa mo, bigyan ng trabaho, di ba? Titirahin mo pa ba? So yan, mga kababayan, yung nakikita nating reason kung bakit hindi matira-tira or mabanat-banatan ni Coco Pimentel yung administrasyon. Ano sa palagay nyo? Posible ba? Ito yung dahilan? Or mayroon pang iba? Nako po. So ito, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Senator Bato at Senator Robin Hood, nananawagan na po ng mga volunteers para po protektahan ang ating VP Sara Duterte. Alam nyo, wrong moves na naman, no? Sino naman po ang nakaisip niyan? Alam natin, siguro, pwedeng naisip lang kusa ni Marbil ba yan? Pero sa tingin natin, meron pong behind pa, no? Kasi yung timing, sabi nga ni VP Sara, after ng kanyang resignation, yung sunod-sunod na banat niya, yun po yun. No? Yan po yung naging resulta. Pero yung reaction ba yan ni Marbil, yung ginawa nila, napaganda ba sa administrasyon? So yan, mga kababayan, no, putulin ko lang saglit, mga karibin natin, kasi nabanggit po na si Senator Bato at Senator Robin Padilla ay naghahanap ng ng mga volunteers para protektahan si VP Sara. At eto po, may nakita po tayo. Eto, mga kababayan, no. Eto, from Ronald Aziz Monk, Ulamit, MNLF Davao State Chairman, no? July 30, 2024. Ang sabi niya po, we can provide security to Vice President Sara Duterte if it's necessary. No, so yan, mga kababayan, magiging security na po. Kung kinakailangan na ni VP Sara ang MNLF, mga kababayan. Nako. Ano sa palagay nyo? Dahil ito sa pagtatanggal ni Marbil pala, hindi Reville. Marbil, ni General Marbil, ng mga police security dito kay Vice President Sara Duterte. MNLF na, mga kababayan, ang pwedeng. Kasi ito, nag-o-offer na po sila kay VP Sara na pag kinakailangan, no, ng protection, ng security ni VP Sara, hindi po sila magdadalawang isip na magbigay ng mga security.
Palakpakan po natin. So yan mga kababayan, akala nyo kasi, itong PNP chief natin, akala kasi nila kung tatanggalan nila ng security si Vice President Sara Duterte, ay parang panghihinaan na ito ng loob. Diba? Well, anyway, marami po ang nagmamahal sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya wag po kayong pakakampante dyan, Tanggalin nyo man lahat ng mga security niyan, may magbo-volunteer at magbo-volunteer para sa kanya, no? Para sa bayan. So ito, balikan po natin yung video. Pasensya na po kayo. Kasi dapat, kung sino man po yung nag-iisip, hindi lang po makasakit sa mga Duterte. Dapat, iniisip nyo rin, ito ba'y ikagaganda ng administrasyong Pilipinas, ng administrasyong namumuno sa Pilipinas, no? Kasi lately, parang maka-atake na lang sa Duterte ang gusto. Hindi na yung sa ginagawa po ninyo, sa totoo lang, lalo nyo lang pong pinasisikat si BP Sara. Tignan po ninyo, hirap na hirap po kayo. Ang dami nyong mga alipores. Napakaraming vlogger, halos lahat ng media, pabor sa inyo. Kung bakit po pabor sa inyo yung mga media, ay hindi ko rin alam. Pero kitang-kita po natin, marami kayong vloggers, maraming media, no? Ang daming organisasyon, halos lahat ng mga bakit po ganun pa rin, no? Bakit po yung napipisil ninyo na gusto nyong ipalit sa katungkulan, ay tila yata na pag-iiwanan pa rin sa mga sarbi. Tapos si BP Sara na gustong-gusto nyong yung mga Duterte kasama si BP Sara na gustong-gusto ninyong i-down, nananatiling mataas. Hindi kaya itong mga ginagawa nyo sa mga Duterte, dapat mag-isip na kayo na parang lagi pa kayong nasa defensive, no? Mahihina talaga. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong reaksyon ni Marbil. Natatawa po. Si Marbil po ngayon, di na mapakali, no? Kanina po hinahabol ng mga reporter. Tinatanong po siya sa reaction. Malinaw po dun, Basahin lang po natin. Basahin lang po natin tong tagpo na to. Okay. Kaya kung magtrabaho na walang security. Ngunit ang problema ko ay ang kasinungaling. Hindi pa. Hindi pa pala yan. Teka lang. Babasahin natin yung parte na sa tingin ko sumusunod dito si Marbil. Masyado na mahaba ang sulat ko. Ito po sa bandang huli. Ang gusto ko lamang ay wag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Yan. Unahin natin. Yan po, no? Mukhang ngayon po, umiiwas na po totally si Marbil sa mga interview. Kasi, laging magsasabi ng totoo. Dalawa yan. So yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito kaya sa mga nangyayaring ito, no? Ito nga, yung MNLF mga kababayan, nag-o-offer na po sila na maging security ni Vice President Sara Duterte. Kasi itong si Marbil nga, mga karibin natin, talaga tuso rin tuso, pag kailangan po nila, kahit hindi nga po importante, di ba? Pag gustong-gusto nilang magpa-media, magpa-presscon, talagang magpapa-presscon sila. Pero ngayong tinatanong na sila about dito sa open letter ni Vice President Sara Duterte, nakikita nyo naman po sa video nung nakaraang vlog natin, na talagang dire-diretso lang sa paglalakad. Ini-snub yung media. Hindi na nagsasalita. Napipila mga kababayan. Sinasabi naman po ni PNP spokesperson sino to? Si Jean Fajardo na ayaw na lang mag-comment ni Marbil about dyan sa sa mga issue yan. Yung sinasabi, magtatrabaho na lang daw. Magpo-focus na lang sa pagtatrabaho. Di ba ang PNP chief mga kababayan ay isa po sa kanyang trabaho ang sumagot sa mga sa media or sa mga issue na kinaharap ng kanilang opisina. Di ba? It is one. Kasi hindi naman siya pupunta sa field may mga tauhan naman siguro yan Ba? Bakit hindi niya sagutin? Ilang minuto lang naman yan. Isang minuto nga, kayang-kaya mo nang sagutin yung mga tanong ng media
Pero bakit nanatiling pipi itong si Marvel nung tinatanong na about dito sa isyong ito, no? Well, anyway mga kabayan, ano pa rin po natin, no? Tatanungin pa rin po natin yung si Marvel, si General Marvel, kung ito ba ay kusa lang lumitaw sa kanyang pag-iisip, sarili niya bang desisyon itong pull out, no, ng mga police security ni BP Sara, or mayroong taong mas mataas sa kanya na nag-utos, no, para tanggalin po yung security, PNP security ni Vice President Sara Duterte. Well, anyway, si Marvel lang po ang si General Marvel, no, lang po ang makakapag sagot niyan, mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.